ngayon. Pack muna tayo ng tuyo mga guys. Tag-araw ngayon, maganda mag-repack ng tuyo. Madaling bumili ng tuyo ngayon kasi tag-araw. Habang nagkakape sa kainitan ng araw. Nakasanayan, merienda Pag alas 4 na, nagkita na kami ng misis ko at nagising na siya. Kape na tayo ma. Kung sino yung unang bumati sa amin, kape. Ay, nakaano pala to, nakahiga pa. Hindi nagpapaano pa Nasa tabi ko siya, nakaano sa folding bed. Nakasandal pa. Si cellphone. Tay. Ganda mag-repack ng tuyo ngayon kasi maraming offer ng tuyo pag tag-araw, iba-iba, may malalaki, may saktuhan, may mga maliliit. So, maraming option. Pero pag sa ano mo? Pero hindi sinasama ko minsan dalawang malaki, minsan tapos dalawang maliit. Para lahat merong lahat ng bibili merong sila makukuha may malaki din. One, two, tapos dalawang maliit-liit, dalawang malaki-laki yun para lahat pair ang laban sa lahat ng bumibili. Pair ang laban. 3 medyo maliit, 4 yan, 4 na piraso. Titingnan ko kung pwede ipansampo. Pagka pwede 10 lang po, 10 lang kami magbenta para halagang 10 nakakabili pa ng pagkain ng kapwa mo. Kasi di ba pagka 10 minsan parang wala nang makain. Ngayon sa sobrang hirap ng buhay, 10 makakakain pa sila. Kaya kung kaya titingnan ko muna mamaya pagka natapos na ako, bibilangin ko kung kaya sa puhunan. Kung kaya umubulan ng konti, okay na yun kasi may iba pa naman tinte. Parang tulong mo na rin sa kapwa mo. Nakakatulong ka na, kumikita ka pa. Ito libangan ko habang pagkagising ko nung medyo malamig-lamig, kanina ang init pa nung medyo malamig-lamig na kasi guys mga mga alas 4 na siguro, kanina mga 3:30 dumiretso naman ako dun sa tawa na naman ng tawa yung apo ko. Kanina mga 3:30 nagbayad ako ng internet, tapos yung yun ang misis ko sa hindi ko na bawal banggitin, basta yung sa sa mga anik-anik ng mga ng babae, yung mga dyan sa Subic, yung mga pabango, pulbos, nagbayad ako ng Junior. Medyo pinakakakitaan din, negosyo, pang dagdag kita rin ng misis ko. Tapos mga pansarili niyang needs, doon niya na kinukuha, di ba? Kasi kung bibili niya pa yun, dagdag gastos pa yun, nakakaano na siya ron, tapos nabibigyan niya pa ako minsan nung sarili ko rin gamit. Di ba? May discount kumbaga. Tapos pagkagaling ko naman doon, diretso naman ako dito sa Dream Academy. Ay, Dream Academy. Dream Plaza pala. May bayaran doon bayaran ng kuryente. Bayad na ng kuryente. Mamaya tag-araw maputulan Ang hirap. Kung ka ng electric fan. 1. Yung pinakamahirap, maputulan ka sa tag-araw, tapos napakainit sa tanghali. Naku po. Na lang sa awa at tulong ng Panginoon Diyos nakakaraos-raos, may bigay tulong na naman ng bunso ko. Meron kami na ipang puno dun sa aming bill sa kuryente. Salamat sa Diyos. Ito 3 may bilang talaga kailangan 4 para walang lugi pag bumili yung iba. Ayun ako pa ako inaantay. Teka anak. Sige. Hinintay ka na ng kalaro mo. Sige. Sige. Kasya na. Hinintay na siya ng mga kaibigan niya. Mga kaibigan niya halos nung, di ba minsan kinuwento ko na sa vlog ko sa inyo, mga halos kasabi niya ipinanganak ang mga yan, mga sanggol pa sila kasi naglalaki sila nagkikita-kita. Kaya pag nagbabakasyon siya, siyempre, pag nalamang magbabakasyon siya rito, hinihintay na siya agad. Kaya pag dumating,
laro sila tuwing hapon. Alam niyo naman, di ba? Mga bata, ganun. Kaya napakasarap din maging bata, ano, yung mga ganung paghapon na, di ba? Tuwan-tuwa tayo pagka yung pagtagaro tapos malamig na. Laro na kayo, ano, tumbang preso, habulan, kung ano-ano, no, touching runner. Jolen, kung ano uso, turumpo, o kaya ano, basta kung ano uso ng ano, ng mga 80s. Ayan, lumabas na siya. Naman nagre-repack ng tuyo. Sana mapabisita ko ulit sa church. Inaantok daw siya ngayon nung huli. Hindi ko na isama dahil sakto nung alis na ako, saka naman na siya naramdaman niya yung antok, yung tulog sa tanghali, kaya hindi ko na isama. Inaantok daw siya. Hindi ko na inano kasi hindi rin maganda yung pilit, mas maganda yung kusang loob niya. Sabi ko, sige, wag na, kung inaantok ako, hindi ko siya naisama. Sayang. Bali, marami pa namang pagkakataon. Diyos ang magbibigay ng mga pagkakataon sa atin. Kaya ganun yun yung mga pagkakataon binibigay sa atin ng Panginoon para maagawa ng kabutihan. Hindi naman dahil sa kakayahan mo yun huwag mo ipagmamapuri yun na gumagawa ka ng kabutihan dahil magaling ka, mahusay ka, may kaya ka, wala. Kung hindi bibigay sa inyo ng pagkakataon, hindi ka makagawa ng mabuti. Kaya huwag ka magmamapuri sa sarili mo, nakagawa ako ng mabuti o ganito, hindi. Pagpasalamat mo lagi sa Diyos, binigyan ka niya ng pagkakataong makagawa ng mabuti. Dahil ikaw ang ikaw ang beneficiary nun pag gumagawa ka ng mabuti. So, pagpapasalamat mo sa Diyos, binigyan ka niya ng pagkakataon. Ikaw ang beneficiary pag nakagawa ka ng mabuti. Sa iyo balik nun sa iyo ganti ng Diyos Kaya basically, kung nakagawa ka ng mabuti, parang binigyan ka ng pagkakataon na Diyos na bigyan ka ng gawa ng kabutihan ng Diyos. Kaya magpapasalamat ka, di ba? Ikaw ang kumbaga sa yung sa'yo din babalik lahat. Kaya pag binibigyan ka pagkakataong makagawa ng kabutihan, samantalahin mo yun dahil ikaw ang makikinabag doon, ikaw ang beneficiary nun dahil ibabalik sa'yo ng Diyos yun, igaganti sa'yo Diyos ganun kaya yun, hindi ako binigyan ng pagkakataon tungkol inantok siya, kaya salamat pa rin, ganun sabi ko, salamat pa rin kung hindi ko siya naisama, talagang ganun, kalooban ng Panginoon yun, hindi ko sabi ko, sige matulog ka na dyan, ako na lang. Bagamat medyo siyempre nalungkot din ako dahil gusto ko siyang maisama kasi alam na alam ko sa sarili ko na isasama ko siya sa kabutihan bahay ng Diyos yung pagsasamahan ko sa kanya hindi ko siya naisama, di salamat pa rin sa Diyos. Ganun talaga baka next time ibibigay na sa akin ng Panginoon Diyos ang pagkakataon kasi hindi ko nakamit, ibig sabihin hindi niya binigay sa akin, baka hindi ko pa deserve bigyan ng ganung pagkakataon, ganun. Hindi ko pa deserve. Baka marami pang kulang sa sa effort ko. Ganun. Hindi tayo magaling kaya tayo nakagawa ng kabutihan. Diyos ang magaling kaya tayo nakagawa ng kabutihan. Hindi sa kakayahan natin kundi sa ibinibigay na pagkakataon sa atin ng Diyos. Kaya huwag mo isiping magaling ka kung nakagawa ka ng kabutihan. Hindi ka magaling. May sakit ka. Ay, joke po Di ba sabi ng iba? Magaling daw. Ako, sinasabi ko pag magaling na ako, wala na ako sakit. Kaya, ganun, pag magaling ka, wala kang sakit. Ano to? Bakit? Ay, takip, nasingitan pa po ng joke, Ganun lang. Tapos, ganun ang mga namin kasing mga magkaka-brother yun ang mga hinahangad namin pagkakataon talaga makagawa kami ng kabutihan minsan hindi maibigay sa'yo pagkakataon dahil wala kang kakayahan kasi Diyos din ang magbibigay sa'yo ng pagkakataon para makagawa ka ng kabutihan unang-una, diba, sa financial Diyos ang magbibigay sa'yo ng pagkakataon para makagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, bibigyan ka niya ng financial para makatulong ka rin ng financial sa kapwa mo. Tapos Diyos ang magbibigay sa'yo nung binigyan ka niya ng pagkakataon. Tapos yung kalakasan din ng katawan mo, Diyos din ang magbibigay sa iyo para ibigay mo rin ng tulong na yung kapatid mo kailangan mong tulungan na ang gagamitin mo, lakas. Ako kagaya ko, diba, meron ako nakitang kapatid na medyo nakita ko hindi ko hindi ko pinagmamalaki ito, kumbaga sinasample ko lang. Kailangan kong hirap na hirap siya, nasa init siya ng araw.
Sabi ko, sasabihin ko, halimbawa, sample lang po to hindi ko pinagano sa sarili ko parang napag-uusapan lang sasabihin ko sa kanya, sis, sakay na po kayo kasi nakikita ko siya, nasa init ng araw, isasakay ko. O, nagamit ko yung lakas ko kasi yung kailangan mo lalakas pag gaganunin mo yung manibela, o yun, di ba? Diyos ang nagbigay sa'yo ng pagkakataon na yun, nagamit mo yung lakas mo para itulong mo sa kapwa mo. Hindi yung sarili mo dahil sasabihin mo malakas ka, magaling ka, hindi. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, hindi dahil sa sarili mo. Kaya, imbis na isipin mo na ang galing ko, ang isipin mo, salamat sa Diyos, binigyan mo ko ng pagkakataong makagawa ng kabutihan dahil ako din ang recipient ng kabutihan na ginawa ko na to, sa akin din ang balik nito eh. Ako makikinabang nito, di ako din ang recipient nito, di ba? Yung ginawa akong kabutihan, kaya magpapasalamat ka dahil parang basically ang tinulungan mo na yung sarili mo eh. Kasi ikaw ang recipient nun eh, di tumulong ka sa sarili mo. Ganun yun eh. Di ba? Wala. Ganun ang ano namin, yung doktrina naming mga magkakapatid sa aming ano, samahan na kapatiran, ganun ang doktrina namin. Kaya yun ang mga pagkakataong hinahanap namin, makagawa ng kabutihan. Kaya kasi minsan nalulungkot kami kasi hindi kami makagawa ng kabutihan dahil nga may kulang sa amin, diba? May kulang sa lakas ko, o kaya minsan may kulang sa financial ko, ganun. Pag pinanalangin mo sa Diyos minsan yun, parang bibigyan ka niya ng pagkakataon para makagawa ka ng kabutihan. Halimbawa, kulang ka ng financial, o di parang ibibigay niya sa'yo para makatulong ka naman sa kapwa mo sa financial. Kung ano yung kailangan mo, kasi hindi lang naman financial lang maitutulong mo sa kapwa mo, pwede ka tumulong ng yung lakas mo, yung panalangin mo, diba? Ganun lang yung maraming dahilan para makatulong ka sa kapwa mo, diba? O sige po mga guys, hanggang dito na lang po ha. Ang haba-haba na pala ng video ko, 11 minutes na. Gaya po ng dati, tutuloy ko na lang tutong pag-rep ako ng tuyo. Paalam na po ako sa inyo mga guys ha. O kagaya po ng dati, Kuya Mon Vlog, keep safe, keep healthy, always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. This is Kuya Mon Vlog, signing off for now. Bye bye po mga guys.